Ayan na po. Hindi pa tayo mag-i-start pero dahil nga ipiniprepare na natin, nakikita nyo po nag-countdown na, no? Nakasanayan natin na habang kami nakatayo dito, nakasanayan natin na habang tayo naka-standby na, nagchichika-chika pa. So, supposed to be, dapat naka-posture na po tayo. Hello? Hindi po tayo tatayo pag-start na. Dapat ngayon naka-akma, naka-position na po tayong lahat. Amen po. Kaya Amen. nga eh. Makinig po, makinig. Ano po, no? Nakikita nyo? Nag-ano na tayo, ang galing. Ligtas ako ni Lord. Ganun pala yun. Welcome to GFCF Church. My name is Erica and mga nasa online and on-site dyan, masaya ako na makasama kayo. nakikita nyo po, nagka-countdown na po. Let's remove all our Baka pwede na po tayo magpag-ready. Please follow our social media pages. Like Mga and share saint, mga friends and family mga nyo. anak ng Diyos. At sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. Excite na po ba ang lahat? And now, let's prepare our hearts Nakikita nyo, para magpuri sa nagka-countdown. Panginoon. Lord Dapat we're Jesus! supposed to be, nasa posture na po tayo na nakahanda, nakaakma para sa lubungin ng ating Panginoong Diyos. Nakasanayan po natin, nakita nyo, nagka-countdown na po. Kaya, dapat po tayo ay naka-stop na, nag-wait na sa the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? So, ayan na po yung time niya, magbatian na po kayo. Magbatian na po kayo, mag-greeting na po kayo. Thank you, Lord. 50 seconds. Mga kapatid, hello? Excite na po ba ang lahat? Dead pa lang. Dead pa lang. Wala, hirap talaga. Eighteen, 17, 15. Okay, let's all arise. Magsitayo na po tayong lahat. Magsitayo na po tayong lahat. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Thank you, Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang Panginoon.
narito po tayong lahat para kay Jesus. Nakita niyo hawak kong bulaklak? Glory to God. Napakasarap po makareceive ng gantong bulaklak. Diba? It brings us encouragement, peace, that I sense that I'm so loved, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever will perish shall have eternal life. Galing po ito sa angel of God. Thank you, Jesus. Okay? Masaya po bang lahat na naririto? Handa na ba kayong purihin si Jesus? Napakasaya sa presensya ng Panginoon. Kaya ihanda na po natin ang ating katawan, pag-iisip, kaluluwa. Palakpakan natin ang nag-iisang Diyos. God is faithful. Kaya batiin mo ang katabi mo. Masaya ako na narito ka. Masaya ako narito ka. Masaya ako narito ka. Masaya ako narito ka. Ohayo gozaimasu. Nihonjin no minasama. Tomi-chan ohayo sadao-san ohayo gozaimasu. Kami ni Eiko. Kami ni Kansha. Hallelujah. Dakila ang Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hey, hey! Yay, hey! Dakilang biyaya, pumipinalaya, mula sa bihabi. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Salamat, O Diyos! Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Huwag niyong pigilin ang purihin ng Panginoon. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Everybody say! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! What are you gonna say? Hey, hey! Hey, hey to God! Hey, hey! Hey, hey! Awitin po natin muli. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, Salamat! pinatawad, pinagpala ng lubusan. Thank you, Lord! Di mapipigil, hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, Jesus, dakila kang totoo. ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa.
Dakila! Dakila ka, O Diyos! Dakila ka! Dakila ka, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Patuloy natin dakilain ang Panginoon, nag-iisang Diyos, na ang dahilan bakit tayo naririto, malamig sa labas, umuulan, let's turn our words into worship. Umuulan ng pagpapala, palitan natin yung perspective natin. Isipin natin, Lord, ano yung ibubuhos mo sa aking pagpapala? Anong breakthrough na matagal ko nang iniintay? Pero narito po ako, I am willing. I am willing to wait. Lord, thank you. Dahil meron akong lakas. Thank you, Lord, dahil dinala mo ako sa bulwagan na ito. Napakarami natin pwedeng sabihin sa Panginoon. Ang kanyang kadakilaan, ang kapayapaan nakakamit natin tuwing itinataas natin ang ating mga kamay. Kaya, i-align po natin ang ating kaisipan dahil ang Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga taong nagtitiwala at lumalapit at umaawit ng buong puso. Awitan natin ang Panginoon. Nagmumula sa'yo, kaligayahan, kaligayahan na kami sa piling mo, kapayapaan, kapayapaan, nagmumula sa'yo, kaligayahan, kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala naisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papatay, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, aming Ama. Awitin po natin muli, kapayapaan. Kapayapaan, nagmumula sa'yo, aming Ama, Diyos. Kaligayahan na kami sa piling mo,
wala nang papatay, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin. Come on, church. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama, wala nang papatay, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kong nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw, sa puso ko, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, walang iba. Jesus ng buhay ko. Salamat sa biyaya, salamat sa lahat ng iyong ginawa. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa Panginoong Jesus. Salamat sa biyaya, salamat sa kadakilaan, salamat sa ginawa mo sa Kalbaryo ng Cross. Salamat dahil lahat kami ay nangaligtas. Naligtas kami, Panginoon. Inaalala namin ang ginawa mo. Naririto po kaming lahat. Iisa ang isipan, iisang layunin. Ikaw ang dahilan ng lahat kung bakit kami naririto ngayon. Maraming salamat sa biyaya na umaapaw na pagpapala na hindi namin deserve. Thank you, Lord, dahil sa ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng lakas. Sabi niyo sa Isaiah 26, He give perfect peace for those who trust in Him. You are a Redeemer, the Rock. Thank you, Lord, dahil sa kabila ng kinakaharap ng bawat isa, kaya namin itaas ang aming mga kamay. Piliin ang purihin ka kaysa problema. Marami kaming na-experience, maraming
maraming mga bagay-bagay na inaagaw ang aming atensyon para kami ay maging maantas, matatag. Pero dahil ang banal na Espiritu na narito ngayon na gumagalaw upang kami palakasin, patibayin, isang aming layunin, kundi kung ano ang layunin mo ang mangyari sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, dahil hindi nyo na kami tinitignan sa mga kahinaan namin. Pinatawad nyo na kami. At ang pagpapatawad na yon na aming nakamit, kahit kami ay pumalpak, even we are, may shortcoming kami, patuloy na pinapatawad nyo pa rin kami. Tunay nga ang iyong salita that if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us. Nariyan ka para kami ay i-purify again. Kaya Lord, create us a pure heart. Hayaan mong dakalain ka namin. Lord, iba-iba po ang aming kinaharap, pero iisa lang ang aming Diyos. Iisa lang ang aming pananampalataya na ikaw ay tumutugon sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Wala kang itatatwa, wala kang pinipili, lahat kami iisa sa iyong mata. Nariyan ka sa langit, nakatingin sa bawat isa na naririto ngayon, sa lahat ng sulok ng daigdig na nagpupuri na si Jesus. Jesus is Lord. Dakila ang Diyos. Wala siyang kayang hindi ibigay. Sinabi niya, is there anything too hard for me? Wala. Sa tao, mahirap. Sa Diyos, walang mahirap. Dahil limitado ang aming kakayanan. Wala kaming nais hangarin, kundi ang iyong kalooban, Lord. Maghari ka. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pamilya namin na hindi namin kasama. Pero in your perfect timing, kasama namin sila. Itataas ang aming mga kamay as we declare, as for me and my house, we will serve the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I declare peace. I declare healing. I declare deliverance. I declare restoration. I declare provision. I declare freedom. Freedom. If the Son set you free, you will free indeed. Ang kinin mo ang salita ng Panginoon. Pasasalamat tayo sa iyo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko ikaw lagi. Lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat tayo sa iyo. Worship the Lord. Lagi Worship Him. kang nanaisin. We praise you, Lord. We honor you, Lord. Walang iba. Sa Lead us, puso Lord. ko ikaw lagi. Dalhin niyo kami sa tamang Lagi pagkatawag mo sa amin. kang pupurihin. Salamat sa katapatan. Salamat sa tagumpay. Ang ngalan mo. Salamat sa pinangalan mo. Pasasalamat tayo Salamat sa'yo. sa nakahanda na lugar Lagi na ipinilipira mo sa amin. naisin. Salamat, Lord. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko ikaw lagi. One more time. Lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat tayo sa'yo. Lagi
sa salita na matatanggap namin na punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng inyong kaluwalhatian. Salamat sa spiritual parents namin. Ngayon ang kanyang mensahe na punong anointing, punong your supernatural power that can transform life. Lord, buksan mo ang bawat kaisipan na narito ngayon. Maraming salamat. Salamat, Lord. We believe in you. We trust in you. All glory and honor to you alone. The highest praise and adoration to the King of Kings, to the Lord of Lords. Thank you, Lord, for revealing yourself to us. We love you. We honor you. All glory and power to you alone, King Jesus. And if you are agree, and everybody say, Amen. Glory to God. Glory to God. Tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Itatahalanganan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang lagi. Lagi kang pupurihin, itatanghalan-halan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lagi. Lagi kang pupurihin, itatanghalan-halan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lagi. Jesus. Salamat, Jesus. Salamat. Tayo po ay manatili sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Nararanasan niyo ba si Lord? Yung iba, kulang. When we experience God's presence, meron pong pagbabagong nangyayari. Kaya, kung 30 taong ka na nakababad dyan sa sukat toyo at hindi ka pa rin lumalambot, may problema. Baka hindi ka karne, bato ka. Di ba pag minarmalade mo yung marinate ba yun? Marinate? Yung whatever it is, no? Suka, toyo, lagay mo ng kalamansi, bawang, sibuyas, lagay mo na lahat. Babad mo ng ilang araw yon. Ha? Ngayon, ang tagal naman itong iburo. Nakaburo na dun yun, tagal nun, ilang araw yun eh. O ngayon, di hanguin mo na dun sa sa Tupperware mo, kung saan mo sinilagay yun. May nangangamoy-ngamoy. Mabango ba yun?
Unli rice ang dating nun, bro, no? Unli rice. Ngayon, ang tagal mo nakaburo doon, ang problema, hindi ka napapasukan nung ingredients. Hindi ka nababago nung lasa. Hindi nagpe-penetrate sa iyo yung hindi na-absorb. May problema dun sa karne mo. There's something wrong with the heart of man if the presence of God never permeates or catalyst the inner core of the person. Therefore, worshiping God without transformation is just a ritual. In other words, yung ngawa ka ng ngawa sa banghel sa awitin sa Panginoon at hindi ka naman nababago, nai-entertain ka lang noon. Akala kasi ng iba yung church entertainment eh. Ay maganda tugtugan doon, nakakaindak. Pwedeng bang kembot-kembot. Ay ang ganda doon, nagpapalakpakan, nagtatalunan, parang concert. May strobe lights pa, saka pin lights, saka tawag dyan. If the life is not transformed, the worship is useless. The futility and the epitome of Antichrist are on those concert halls with shouting and much dancing and all the frivolities and worldliness of life is seen on those gatherings. In the worship context, Christian gathering like this, may kakaibang nangyayari pag nag-worship ka. Kaya paglabas mo rito, mukha kang pasas ngayon. Paglabas mo rito, mukha ka ng rosas. Sabi mo nga sa katabi mo, lalo kang gumaganda. Nagwo-worship ka kasi. Nagwo-worship ka kasi. Kita mo ang papangit ng mga hindi nagwo-worship eh. Mga kulubutang mukha eh. Nagmumukmuk doon sa bahay, pumunta ka sa church para mabago yung mukha natin. Si Kuya John, lalaki ni Joe eh. Amen? Amen ba yun? Sabi nung awit na, ulitin? Okay. Doon sa mga gumagawa po ng awit na ganyan, sila po ay nananalangin. Pinupuspos ng Espiritu, binibigyan ng karunungan ng Diyos. Para tayong mga awit na nalikom na yan at nagawa na yan, ay makarating sa presensya at kaluwalhatian ng langit. When we worship God, we are anticipating the infusion of the divine spirit upon the hearts of each individual. Kaya pag pumasok ang Espiritu, naiiyak ka eh. Naluluha ka, hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo eh. Minsan yung iba kinikilabutan, yung pala naiihilang. Yung iba naman, malamig, yung iba may arang kinukuryente. Yung nagigitara, parang nawawala na parang napoposes na yung nagdadrum, hindi mo na rin mapigilan dahil tumataas ang intensity ng worship. Yung mga naglilid ng worship, nakasubsob na dyan. Bakit ganyan? Yun po kasi ang dimensions of the divine. Iba kasi yung dimension ng physical eh. Dito pag kumain ka lang, gutom ka uli. Pero sa espiritu, pag hindi ka kumakain, busog na busog ka. What do you mean of that, Pastor? You are a spiritual being. You cannot understand the things I'm speaking to you and uttering out the words that is being rendered unto you without the Spirit enlightening you. Kasi spiritual usapan to, hindi mo naman po maiintindihan to pagka wala kang Holy Spirit. Eh. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matutulog. Alas 11 pa lang ng umaga. Pasok. Let there be light. Wala na ba tayong access dito sa ating multimedia? Multimedia, please come forward. Let the word of the Lord come forth, and may we always see the visualization and the oracle of the vantage point of the Spirit. Wala. Wala ho ba tayong hindi ba pumapasok? Ayan. Okay? Labas daw.
Whom I have in heaven but you. I will repeat. Whom I have in heaven but you. Alam nyo ba, ang langit, magiging langit lang yun dahil nandun si Lord. When God is not in heaven, heaven is not heaven. Boring dun, boring. Kaya tayo nagiging masaya dito, nandito yung presence ng Holy Spirit. Whom I have in heaven but you. When God is not present, is not in heaven, heaven is not a very joyful and blissful place. It will be a vacuum, boring, and irrelevant. Insignificant and nonsensical because it is non-existence. Kasi po ang langit, nagiging langit dahil nandun si Lord. Ito ang church, nagiging langit dahil nandito ang Espiritu. Masaya ba kayo pag nandito kayo? And there is nothing. Say it with me. There is nothing on earth that I desire besides you. Listen, God! Listen, people of God. Nothing on this earth that I desire. O, tignan nyo mabuti. Meron pa ba kayong ibang desire ngayon dito sa lupa? Sino ang gusto ng jowa? Alahas. Magagandang kotse. Branded clothes. Jewelries. Hello! Brother, mamawatay ka rin. Mawawala, hindi mo dadalhin lahat sa langit yan. Supposed to be nasa church ka ngayon, nagtatrabaho ka ngayon. Dahil meron kang kikitain 3 lapad ngayon, arbaito lang yan. Kapatid, maraming mawawala sa'yo dahil hindi mo inuuna ang langit. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naiintindihan ba natin itong ibig sabihin itong Salmo 73, 25 to 26? Whom I have in heaven but you. In this earth, nothing I desire except you. Ay, yung iba, mas mahal pa yung syota kaysa kay Lord eh. Mas mahal pa yung anak sa kayong asawa, mas mahal niya pa yung Louis Vuitton niya kaysa kay Lord eh. Mas mahal niya pa yung labada niya kaysa kay Lord eh. Pastor, hindi ako makakapag-church ngayon, bakit maraming labada eh? Tinalo na naman ang labada si Jesus. Labada lang yan, ano ka ba? Jesus to, kausap mo si Jesus Christ. You are to worship the Spirit of Christ in this church. Where are your presence? Ay, gulay. Sa totoo lang, mga kapatid, naiiyak ako. Ang dami niyong desire. Ang dami nating desire. Kaya tinatanong ko yung may sakit. Ano ang desire mo, kapatid? Pastor, isa lang ang desire ko. Ano ang desire ng may sakit? Isa lang. Ano ang desire nun? Gumaling. Kaya minsan, sabi ng Bible, it is good that I'm afflicted so that I may follow your precepts. Kaya minsan pinagkakasakit tayo ni Lord eh. Bakit? Para ma-focus ka lang sa Kanya. Kasi ang dami mong desire dito sa lupa. Ang dami mong desire, sa totoo lang. Sabi ng Lord, anak, bibigyan muna kita ng sakit para ako lang ang ma-desire mo ngayon. Kasi ako yung healer mo eh. Amen? Naiintindihan nyo ba ang Biblia? Naiintindihan nyo ba ang relasyon natin sa langit, sa Diyos? Sabi ng Lord, sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Wala na! Si Lord lang. Ay, ang lupit ho nito. Tapos na ho message ko, makauwi na tayo. Nagsalita na si Lord. Nagsalita na si Lord. Kaya po ako nakaporma ngayon, anniversary sa kabila. Ayoko nang magsalita, tapos na. Tapos na message eh. Yung susunod na sasabihin ko, pere-peres na lang yun, mga epidermis na lang yung sa kutis.
Yung mga susunod na sasabihin ko, mga foundation na lang yun sa makeup nyo. Powder na lang yun. Yung tunay na balat, lumabas na. Inuman tayo. Sa totoo lang. Kasi my flesh and my heart may fail. My flesh, laman mo. My heart, puso mo. Manghihina at babagsak at kukulubot yan. But God is the strength of my heart and my portion forever. Alam mo ba yung portion? Tumaas yung presyon ko Relax muna kayo lahat. Relax muna. Relax muna tayo. Tumaas yung presyon ko Hindi. Sabi ng Holy Spirit, pinapasabi sa inyo Ayun kasi nararamdaman ng Holy Spirit, kaya hindi ko nang pwede i-contain. Sabi ko, Lord, ayoko sabihin, baka ma-open na naman yung mga tao nyo Baka ma-open na. Sabi ng Holy Spirit, hayaan mo silang ma-open. Kasi pag na-open yan, lalo ma-inlove sa akin yan. Minsan masakit talaga yung totoo no? Pagka yung pinagalita ka ng nanay mo, tapos hindi mo matanggap, pinapagalitan ako ng nanay ko nung araw, galit na galit ako Naintindihan ko, may tama pala itong tanay ko, may tama talaga itong nanay ko. Tama pala siya. Sabi niya sa akin, alam mo Ronnie, pag hindi ka natuto sa hirap, pagdating mo sa buhay, hindi mo kakayanin. Kumuha ka ngayon ng kaning baboy. Naglalaro ako, mahira naman itong nanay ko ito. Tapos bila akong gugulpihin papaluin. Sabi ko, bakit kaya? Yung pala tinuturuan ako ng discipline, self-reliance, and strength of mind. Resiliency and power to communicate and to deal with people. Grade 2 ako, lilipat ako parang pag-ibig ng Sanayon Elementary School. Lilipat ako ng Tandansora. From Quezon City to Caloocan, lilipat ako ng school. Sabi nung nanay ko, ito yung card mo binigay ng teacher mo. Kausapin mo yung principal, sabi mo, nagka-transfer ka. Grade 2 ako makikipag-usap sa principal. Baliw din to nanay ko Sabi ko, Buda, samahan mo ako, Buda. Si Buda yung elder brother ko. Bakit? Ta-transfer ako ng school from Pag-ibig Sanayon to Tandansora. Ayaw ko samahan ni nanay. Sabi niya, ikaw kung may kumusap sa principal, sabi mo, Ma'am, magta-transfer po ako from this place to this place. Grabe, kapal na mukha ko talaga. Bata pala ako, makapal na mukha ko Ganon ka, yun pala dinidevelop niya pala ako. Sabi ko, matindi tong batang to. O, sige, kaya mo yan, bata. Pumunta ka daw, maglakad ka. Yung self-independence, tinuturuan ka na kagad. Lupit ng turo nun Grade 1, nandun ako sa Pag-ibig Sanayon Elementary School. Hanapin yung eskwela yun, nag-i-exist pa rin ngayon sa Balintawak, Quezon City. Lilipat ako ng Caloocan, 7th Avenue, Tandansora. Lalakarin ko pa yun, layo nun. Ganyan kakaliit, daldal ko yung card ko, tapos babta ako sa principal. Sa lumay principal office dito, ganun pa mukha ko, kapal na mukha ko. Doon. Tok, ma'am, na-transfer po ako dito. Ganyan ako. Sino ka? Ito po card ko. Saka magta-transfer. Grabe. O sige, pasok ka na bukas. Listen to me. Ang buhay hindi madali. Okay? Believe ako dito sa mga Gen Z na to itong mga millennial na to. Blessed na blessed kayo mga brothers. Tayo. Wala kaming internet nung araw. Wala kaming education, wala kaming information. Kasi nasa inyo na lahat. Paano maging self-independence, paano yumaman, paano gumanda lalaki, paano kumita ng pera. Nung araw, wala. Sariling diskarte. Nung umabot sa mga panahon nila, nila Nora Honor sa Perle Adea, sa kanila, nila Nobo Bono, yan mga Hindi nyo inabot sila Perle Adea? Hindi nyo inabot yun? Babata. Si Romy Malyari, sa sila, Walter Navarro, hindi nyo inabot? Tol, napaka-bless nyo mga Gen Z kayo.
Nasa inyo lahat ang information. Tanungin mo lang kay AI, paano po gumawa po? Doon, sabihin niya sa lahat sa'yo. Tatanungin mo lang kay AI, paano gumanda lalaki? Nandun. Kaya ang dami nating desire sa panahon ngayon. Bakit? Sinasabi ng social media, desire this one, desire this one, desire that one, desire those one, desire these things. And you are overloaded with those desires and you are now confused which one you should desire. You are the complexity of all kinds of desires and therefore you are a halo-halo desires. Eh sabi dito, isa lang eh. I desired nothing besides you. Because my flesh and my heart may fail. Why? If you are seeking your heart desire in this material world, you are mistaken and you are always seeking which is something which it's not reachable and aimable. Why? Hindi mo maaabot, hindi mo aabutan eh. Lagi kang kapos eh, lagi kang bitin. Maarok mo man, babagsak ka uli, aangat mo na naman, itataas mo naman yung dosage mo. Kaya yung mga drug addict, pataas ng pataas ang dosage nun eh. Pag mataas ang tama, tataasan pa niya yun. Hanggang hindi niya maabot, hanggang sumabog siya. Because people are not satisfied with these things of this world. Whom I have in heaven but you. Meron kang eternity sa puso mo, kaya hindi pwedeng fulfill yan ng temporary. You have eternity in the heart of men. There is an eternity in the heart of every man, and it could not be filled or fulfilled by temporary things. Ang kailangan doon, espiritu. Kaya maraming empty, maraming malangkot eh. Kasi kulang. Yung pinapasok nila sa katawan, sinusuot nila sa katawan, ginalagay nila sa katawan, laging kulang. O dati dito, dalawa lang ang kilay, ngayon 4 na eh. Di ba? Kasi nga pinatato eh. Pinatato, di ba? Inahit yung original. Nagpatato. Eh kung mulumot siya, nagpabanat. Tumubo yung original, meron pa taturo, kaya 4. O, di ang gulo, di ba? Ang dami mong desire eh. Teka muna, hindi yan ang topic ni Pastor. Tatapusin ko na yung topic ko. Asa. Manalangin muna tayo. Lord, may pong salamat, Lord, na buhay pa rin kami. At bibigyan po kami ng mahabang buhay para marami pa kaming maglilingkod na magawa sa inyo. At marami pang mga kaluluwa ang madadala po namin sa kaharian ng langit. Dahil maraming tao ngayon naliligaw, maraming kaluluwang naliligaw, lakad ng lakad, walang pupuntahan. Ang layo ng tingin, hindi makita. Ang layo ng hinakbang, hindi naman nakarating. They are traveling without arriving. They are looking without seeing. They are eating without being filled. And therefore, life is empty. And the broken-hearted people says, in this world, says agree. There will be an answer. So be it, O God, in Jesus' name. Malungkot ang buhay nila dahil sila po ay walang desire. Nabitin, naputol. In the Lord, and He will give you the desire of your heart. Nawala po yung taas. Bakit nawala yung taas? Kasi yan na lang gusto natin marinig eh, yung He will give to me the desire of my heart. He will give to me the desire of my heart. He will give to me the desire of my heart. Yan ang laging gusto lang madinig ng tao eh, kaya pinutol yung taas eh. Bakit kaya naputol? Sinadya ni Lord yan eh. In the Lord. May nakalagay doon, in the Lord eh. Ang totoo niyan, delight yourself in the Lord. And He will give you the desire of your heart. Yan ang ibig sabihin yan. Okay, tuloy na tayo. Meron po akong equation na gusto i-share dito. Ba't naghang ka, kapatid? Why are you hanging me? And you leave me standing here a long time ago. Labas na naman uli. Mga minamahal, tayo pong mga nasa technical, tayo po ay gumagandang lalaki at babae ngayon dahil pati sa ating mga technicalities ay naging technical tayo. Ibig sabihin, maginaw, napuprosen siya. Napuprosen. Ayan. Thank you, bro. Buti lang, dyan siya, kuya.
Okay, meron po akong equation dito gusto kong tintindihin nyo, ha? God's subtraction equals addition. Man's addition equals subtraction. Ano naman ibig mo naman sabihin niyang, Pastor? Nililito mo na naman kami. Ayan na naman, nalilito na naman kami sa iyo, Pastor, eh. Kasi tayong mga tao, mahilig tayo ng sinasabi natin, please read me between the line. Maraming taong ganyan, di ba? Please read me between the line. Nasaan yung line mo? Wala rin ako. Hindi ko nga makita yung linya mo, eh. Eh, magbe-between pa ako. May mga tao ganun kasi ang utak, eh. Ganun, that's the way they want to impart ideas. And those who are bubing or bobo, they could not figure it out. Kinakailangan i-figure out mo muna kung ano yung sinasabi niya. That's the way Jesus Christ speak about the parables. Para yung mga matatalino kuno ay magiging anga-anga. At yung walang alam, doon nagiging matalino. God's subtraction, nadadagdagan ka. Pag ikaw ang nagdagdag, nababawasan ka. Totoo ba sa Bible yan? Yan po ang equation ng langit. Kaya pagka dinadagdagan mo yung sarili mo, lalo ka nababawasan. At pag may binabawas naman si Lord sa'yo, ibig sabihin dadagdagan ka niya. Kaya pag may tinanggal sa katawan mo at sa buhay mo, huwag kang magtatampo kay Lord. Lord, bakit ka nang tinanggal mo? Lab na lab ko nga yan, eh. Eh, makakasira nga sa iyo yan, eh. Kaya nga tinatanggal, eh. Ito namang isa, kuha ng kuha. Gusto kong makuha yun, kinuha ngayon. Ayun, nagkasakit tuloy. Kaya minsan pagka ikaw ang gumagawa ng para dagdagan mo buhay mo, yaman mo, galing mo, talino mo, ganda mo, eh minsan lalo ka nababawasan, eh. Imagine mo itong, ang ganda-ganda mo na, magpapasaksak ka pa dito, magpapasaksak ka pa dyan, magpapasaksak ka pa ron, kaya gumaganon yung mukha mo tuloy. Nadadagdagan ka man, lalo ka nababawasan, eh. Di ba yung mga nagpapaplastic surgery? Lalong pumapangit, eh. Naiintindihan niyo ba ako pinagsasabi ko? Hoy, nakaka-relate ba kayo? Naiintindihan niyo ba itong pinagdadaldal ni Pastor? Kaya wag mo nang dagdagan kung merong binigay sa'yo ni Lord at bahala si Lord magdagdag sa'yo. Kung may bawasan man, sabihin mo, Lord, alam ko, may dadagdag ka mas maganda rito. Amen. Oh, iniwan ng asawa. Akala niya, nagtagumpay siya. O yung nakakita ng totoo, di nagsisi siya. Sayang. Ayan ang iniwan mo, eh. Kala mo, walang mangyayari sa'yo, iniiwan mo, eh. Alam niyo, huwag kayong mag-alala sa mga ganyan. Huwag niyo pinag-aalala yung mga ganyan. Ang Lord may plano sa buhay niyo, kaya pag-usapan natin yan. Amen? Number 3, God uses delayed answer to shape us. Bakit? Tandaan niyo, itong totoo lang sa totoo lang. Lahat ng na-born again dito, lahat ng anak ng Diyos dito, sinimulan kayo ni Lord, di ba? Huwag niyong tapusin buhay niyo, si Lord tatapos niyan. At He will see to it that your end is a victory. Dahil si Lord, walang sinimulang na bigo. Lahat ng sinimulan ng panalo. From manger to Calvary. From manger to Calvary, victory yun. Kala natin yung Calvary talo, eh. May rest back yun, eh. On the third day, babalikan niya si Satanas, eh. Victory yun. Naniniwala ba kayo Calvary is a victory? There is no defeat in God. Akala lang natin talo, pero panalo tayo. Tandaan niyo mga kapatid, the Lord will fulfill His purpose for me. Say it with me. The Lord will fulfill His purpose for me. In other words, your steadfast love, O Lord, endures forever. Kasi sinimulan mo ako, Lord, tapos ibitinin mo lang ako, iiwan mo ako nakabitin sa ere. Hindi ganun si Lord, si Satanas yun. Satan would want you to take drugs. When you are already hanging on up top there, he will let you down. And you will always sing again, don't let me down. Si Lord, si Satanas lang may planong ganun, eh. Yung iinganyohin kang tanggapin yung tukso niya, pagka kinagat mo, bibitinin ka na hanggang nakabitin ka na sa taas. At sasabihin ng Satanas, bahala ka ng bumaba. Ano man diskarte mo, basta bahala ka. Ang mahalaga, nakakuha lang kita. Si Lord, hindi ganun. Delays can be opportunities for God to strengthen our faith. Kausapin natin si Pablo dyan. Kilala niyo si Paul. Barkada ni Kuya, ni Kuya Jess. Si Kuya Jess? Kuya Jess, okay. Sabi ni Apostol Paul, barkada rin namin ni Kuya,
Because of this surpassingly great revelation. Bakit daw ganong kagaling si Pablo? Dahil si Pablo, napakaraming kapahayagan galing sa Diyos. Masyado siyang punong-puno ng mysterious and revelatory infusion from heaven. Ang dami niyang nalalamang mga kababalaghan at misteryo ng langit dahil masyado siyang infused sa Espiritu ng Diyos. Therefore, sabi niya, in order to keep me from becoming what? Say it with me again, what? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka conceited. Ano ba yung conceited sa Tagalog? Ano yung conceited? June, ano yung conceited, June? In Portugal. Mayabang. Mayabang? Okay. Tagalogin natin para maintindihan ng mga nanonood. Dahil sa dami ng aking kahalaman at kapahayagan na tatanggap sa langit, para hindi ako maging mayabang, binigyan ako ng sakit sa laman. Thorn in the flesh. Ano kayang sakit yon? Hindi sinabi sa Bible kung anong klaseng sakit. It could be, sabi ng iba, ito ba'y magiging malabo ng mata niya? O meron siyang parang sakit sa tiyan na hindi masabi? Na para bang dinadamdam niya yung sakit na yon. Dala-dala niya lagi sa katawan niya yung sakit na yon. Sabi ni Pablo. Kanino galing yung sakit na yan, yung thorn in the flesh? A messenger of to ano daw? Okay. Minsan, inaalaw ng Lord ang mga evil spirit to torment us, to inflict or afflict us with some kind of sicknesses. It could be emotional, mental, or physical sickness. Para tayo ay hindi raw maging mayabang. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mayabang ba o mukhang may pera? Mukhang mayaman. Mukhang mayaman. Okay. Si Satanas, pinapayagan ni Lord si Satanas na tayo po ay bigyan ng mga kasakitan. It could be mental sickness, physical, relational, emotional, or financial sicknesses. Sino dito may sakit sa bulsa? Taas ang kamay. Ang daming may sakit sa bulsa. Yan ang sakit na mahirap gamutin. Ngayon, mananalangin ka para matanggal yung sakit na yan. Lord, alisin mo naman tong sakit na to. Nahihirapan na ako eh. Sabi ng Lord, hindi ko aalisin yan. Dahil pag yan nawala sa katawan mo, yayabang ka na naman. Pangangalanda ka mo na naman yung mga alahas mo dyan sa church. Ang bigat-bigat na niya mga kwintas mo at mga hikaw mo. Kaya lagi kami sakit sa leeg. Kasi ang bigat-bigat ng nilalagay mo. 3 beses akong nanalangin sa Diyos para tanggalin yon. Sinagot ba ni Lord si Pablo? Ang lapit-lapit niya kay Lord, ang bilis-bilis niyang tumanggap ng kapahayagan kay Lord. Pagdating sa prayer, hindi siya sinasagot ng Lord. Kasi nga, may dahilan si Lord, bakit hindi siya pinapagaling. Kasi alam ng Lord, pag ikaw ay magaling, may tendency kang yumabang. Kaya sabihin mo nga uli sa katabi mo, huwag kang mayabang. Para hindi ka magkasakit. Tama ba, Brad? Kasi minsan ang yabang-yabang natin eh. Kaya sabi ng Lord, pagkakasakin kita, ang yabang-yabang mo eh. Nihongo dewa, nihongo, daijoubu wakarimasu. Namaiki no hito wa dami desu. Tuloy. Verse 9. But he said to me, si Lord na nagsasalita kay Pablo sabi niya sa akin, my grace is sufficient for you. Ang biyaya ko at habag ko't pabor ko ay sapat na sa iyo yun. For my power is made perfect in nakikita ang lakas ng Diyos sa katawan mo pag mahina ka. Nakikita ang galing ng Diyos mo pag wala kang alam.
nakikita ang yaman ng Diyos mo pag wala kang pera. Kasi pag meron kang alam, magaling ka't mayaman ka, sinasabi mo, Lord, I don't need of you. I am self-sufficient. I am God. Ayan na naman. Ang yabang mo na naman eh. Sabi ng Lord, kukunin na kita mamayang gabi. Para matapos na yung kayabangan mo. Maraming ganyan, kinukuha ng Lord, maaga kinukuha ni Lord eh. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa kukunin ni Lord. Humble ka kasi, humble ka eh. Okay, tuloy natin. Therefore, I will boast on all the more gladly about my weaknesses. Ayan. Ang sarap kausap ng ganyang tao. Sabi niya, Brad, ang gwapo mo naman. Hindi, blessing lang ni Lord yan. Sister, ang yaman mo na ngayon. Hindi, favor lang ni Lord yan. Kapatid, ang talino mo naman. Hindi, karunungan lang galing kay Lord yan. Ang sarap kausap ng ganung tao eh. Yung walang yabang sa katawan. Kaya pag kayo nagsimula ng yumabang, simula ng pagbagsak natin. Talagang proven ko na yan eh. Proven ko na yan eh. Ang dami ko na, I am in a ministry for almost 1986 nasa ministry na ako eh. 1986 ngayon. 19 na ngayon. 2000 ano na ngayon? O, ilang taon na yun? O, 13 years na ako sa ministry. People come and go in the ministry. Nandun pa ako sa Pilipinas. Ang dami ko nakikita yung tumating, yung nagmamayabang. Sumasalpak lagi eh. Lagi sumisemplang eh. Yung piling niya magaling siya, piling niya marunong siya, piling niya magaling siya. Lahat sumisemplang, whether it's in business world, political world, or ministerial gatherings like this. Semplang lahat eh. Pero nakikita ko yung mga halos walang kaalam-alam nandun sa gilid. Nakikita mamaya nandun na sa harapan eh. Bilis naman promotion nun. Eh, humble yan eh. Naniniwala ba kayo ron? Kaya, para hindi tayo labanan ng langit, humility is the key. Humility and fear of the Lord brings wealth, honor, and life. Kaya, huwag na kayong magmatigas sa kay Lord dahil maliwanag ang sabi ng Bible. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God, lakas nyo nga! Ilagay nyo sa utak nyo to ha. Kung gusto nyo umangat sa buhay, number 1 key dyan, humility. Number 1 key, humility. Yung bang, wala, nararamdaman mo naman eh, kung nagyayabang ka o hindi eh. At nararamdaman mo yung kausap mo kung nagyayabang o hindi. Kasi mo laban, ay, alam mo kapatid, nag-birthday yung anak ko sa Manila Hotel. 300,000 kagad yung binagsak namin. Hindi ka naman tinatanong eh. Bakit kailangan mo ikwento yun? Hindi ko naman tinatanong. Kailan pa ba natin ipangalandakan yung mga posting natin sa Facebook? Why we do not post yung mga, meron tayo, parang namamalimos tayo, hindi tayo nagpo-posting na mga gano'n, na kumakain lang tayo ng tuyo. Yung kumakain tayo ng tuyo, yung naglalakad tayo sa kalye, wala tayong pamasahe, hindi natin hina-highlight yun. Yung mga nangungutang tayo, wala tayong pinopost na gano'n, di ba? Ang pinopost natin, nandun tayo sa 5-star hotel, yung pagkain natin, ganyan tayo. Tapos nakapigura tayo doon, gano'n tayo. Gano'n tayo, pinipicture natin doon. We are trying to impress people whom we do not know, who does not have any desire to commend us or give us the accolade of life. Wala naman talaga isang interest eh. Listen, children. Kaya tayo biglang binibigyan ng Lord ng pagkalugmok sa buhay. Dahil gusto ni Lord, mapakita sa buhay mo ang kanyang lakas, ang kanyang yaman, at ang kanyang talino at kakayahan, at ikaw ay manatiling mahina dahil ang kalwalhati ay karapat-dapat lamang tanggapin ng isang Diyos. Because we are not God. There is only one God who is worthy to receive all the glory and the power and the majesty. We are nothing. Tayo po isang
isang alikabok lang dito sa universe. You are not God, I'm not God, and there is only one God in whom we worship. Kaya huwag tayong magmamataas, kapatid. Amen? That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am what? Palakpakan nyo ang mahihina. Kaya sabihin mo mamaya, sabihin mo nung pastor, kita mo ngayon, nanghihina na ako. Bakit? Kasi sabi ng Bible, mapalad daw nanghihina. Hindi naman ganun yun! Yung pinapakita rito ni Pablo, yung kanyang kahinaan bilang tao at kakulangan at kawalan, ay sinasapatan ng langit yun. Para yung glory, yung kaluwalhatian, yung papuri, ay hindi matanggap niya, kundi maibigay sa tamang Diyos na karapat dapat tumanggap ng kaluwalhatian. Kaya pag yumayaman ka, sabi mo, thank you Lord. Pag gumaganda ka, sabi mo, thank you Lord. Pag bumabalik yung beauty mo, sumisexy ka ulit, sabi mo, thank you Lord. Pag natatanggal ang mga wrinkles sa katawan, sabi mo, thank you Lord. Pag dumadagdag na naman ang budget, sabi mo, thank you Lord. Pag gumagaling ang sakit, sabi mo, thank you Lord. Always give thanks and give glory to God. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sometimes, kinakailangan, diligan tayo ni Lord, ibaon tayo sa lupa, mamatay tayo muna, habang tayo dinidiligan niya ng mga mahabang panahon ng pagtuturo, unti-unti tayong umuusbong, unti-unti dahan-dahan umaangat ang buhay mo, hindi mo mamalayan, productive ka na, marami ka ng prutas, hindi mo namalayan, isang araw, nakikita mo ang mga fruition of your labor because of your resilient spirit and humble heart, contrite spirit, you are being controlled, guided, nurtured, and developed by your God, and you say to God, Lord, so be it, O God. Kahit na po may ulap, akong nakikita ngayon, may bagyo, darating ang araw, aangat din ako. Like a gardener knows seeds sprout at different times, God knows the perfect timing for our growth. Delays are not neglect, but part of His process to bring about blessing. Amen? Kaya pag ikaw ngayon ay ibinababa ni Lord, binabawasan ni Lord, dinidevelop ni Lord, ninonurture ni Lord, tinitrim ni Lord, dinidisiplina ni Lord, pinapalo ng Lord, dahil gusto niyang ayusin ka at i-develop ka, magtiyaga ka lang. Sabi mo, Lord, so be it, O God, let it be so. Dadating din ang araw ko, at pagdating ng araw ko, magiging Michael Jordan din ako. Amen? Michael Jordan never become like him when he decided to dedicate his life in basketball. Araw-araw nagpa-practice. Hindi madali. He was rejected, mocked, insulted, but keep on shooting the ball and jumping up hard. And then, one day, Michael Jordan become MJ. Kasi minsan, yung gusto natin yung komportabling proseso na mabilisan ng buhay. Na easy money kagad at easy dealings. Mahilig tayo sa shortcut. Kaya pag lumabas ang prutas mo, maniba, hindi hinog. Wala sa lugar, wala sa timing, hindi kasi dumaan sa proseso ng langit. Do not rush the process, but trust the process. God is undergoing you. You are being processed by your God, the Father of heaven, who knows what is right and what is right timing for you. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sagana ang buhay. Number 4. Tatapusin ko na rito. God's plan brings lasting good even when ours seems better. Ulitin natin, ang plano po ng Lord ay nagdadala po ito sa pangwalang hanggang kabutihan kaysa sa mga inaakala nating mabilisang madali at mabilis. Genesis 50:20, sabi ng Bible, Joseph told his brothers, you meant evil against me, but God meant it for good.
Ano po bang ibig sabihin niya? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, si Joseph po ay isa sa ating mga kinikilalang man of God in the Bible. Ito po yung nakahabag-habag po itong batang ito eh. Pinagtulungan ng magkakapatid ito eh. Binugbog, tinapon sa balon, ibinenta. Pagdating sa Egypt, naging katulong, napagbintangan rapist, napakulong. Kinulong, wala naman siyang kasalanan. But because God has a wonderful plan for his life, the one who began a good work in his life, processing him into different kinds of dilemma and dimensional top-starving. Ibig sabihin top-starving, yung bang gutya-gutya. Ha? Gutya-gutya yung buhay niya. Sabi niya, bakit nagkakaganito? Wala naman lang, hindi naman ako, wala. Ako may api na ako. Nagse-self-pity na siya minsan. Tinapon, binugbog, ibinenta. Nagkakagulo-gulo yung buhay niya. Bakit nagkakaganito ako? Meron akong napangitain sa langit, tapos ito naman nangyayari sa akin. From pit to prison to palace. Why? Pinaproseso siya ni Lord eh, dahil magiging prime minister siya ng Egypt eh. Malaking pagagawa ng Diyos sa kanya, kaya mabigat yung training sa kanya eh. Kaya po yung mga training, hindi madali. Pambihira itong training ito, ang hirap naman itong training ito. Punde, akser pinde, o sige, 30, 40 ako. Dami! Minamadali ko eh. Pero Philippine style dami yo, krenihong dayo, rihong rura, rihong Sanjo Kiro dake, Sanjo Kiro. Watasi Philippine style na. Dami! 30 pinapatakbo kang tinagaga kong 40. Sabi ng teacher sa driving school, baba ka na! Aksidente abu, jiko na natsaw yun yung dewa, driving suruto. Dami! Sabi na, kasi gusto ko yung mabilisan eh. Ayoko yung bagal. Doon sa crack, gano'n, di ba? Balisan ko na, sasabit na naman. Sabi, hayay sugi na kara. Nababagalan ako eh. Sabi ng Lord sa akin, huminahon ka kasi dahan-dahan. Ang bilis-bilis mo, ang bilis ng buhay mo, ang bilis ng utak mo, ang bilis ng galaw mo eh. Relax ka lang. Sabi mo nga sa katabi mo, relax ka lang. Mamadali ka eh. Minadali ba ni Lord si Joseph? Ang haba ng suffering nitong batang to. Ang haba ng suffering nitong batang to, pag-aralan nyo, Bible nyo. Pero sabi ng Diyos, may plano ako sa iyo, anak. Huwag kang magmadali. Joseph didn't get the life he planned. Betrayal, prison, pain. God's plan brought salvation and restoration. Kasi kaya pala siya pinadala dun sa Egypt, kasi magiging prime minister siya, at pagdating ng araw, magkakaroon tagutom dun sa bansa niya, sa lahi nila, at yung lahi niya pupunta sa Egypt, at siyang magpapakait, magliligtas sa kanila. Ganun pala yun. Hindi nyo ba alam bakit kayo nandito sa Japan? May purpose yan. Kasi kayo minsan, gagamitin ng Lord para yung mga walang pera dun sa Pilipinas, sasabihin sa inyo, Mama, lapad, unay si Bas. Ate Rebecca, lapad, unay si Bas. Minsan, ganun ang giging dahilan eh, di ba? At least, tulong pa rin tayo, kaya pa pinapunta rito. What look like loss become God's perfect setups for deliverance. Yung paningin ni Joseph na kawalan at kabawasan sa buhay niya at kahirapan na nadaranas niya sa Egypt, yung pala ay magdudulot ito ng pagliligtas ng tao ng Diyos. Ganyan ang galaw ng langit. Minsan hindi mo maintindihan, bakit ako nalulugi, bakit ako nangihina, bakit ako nagkakasakit, bakit ako nawawalan. Sabi ng Lord, tinatanggalan kita dahil dadagdagan na kita. Huwag kang mainip. Maghintay ka lang. Amen? Faith means, may natututunan ba? Sabihin mo sa katabi mo, dumadating na yung dagdag sa'yo. Dumadating na yung allowance mo. Okay na? Okay. Tapos na po tayo. Masarap yung nabibitin. Para sa susunod, maganda yung usapan natin. Tayo manalangin lahat. Lord, kung may nababawasan po sa aming buhay, nagkakasakit, nagkukulang, nawawalan,
Meron po kayong inihahandang malaking bagay sa buhay namin. Kaya hindi kami magtatampo, malulungkot, magpapanik. Alam namin, if you are subtracting something from us, you are about to add something greater than before. Whether it is financial, relational, emotional, or whatever kinds of promotion, we are expectant, Father God, that good things is about to come to those who trust in you. Blessed is the man who trusts in the Lord. He will be like trees planted in streams of waters. They will bear fruit even in out of season. They will always be fresh and green. For God will supply all their needs according to His riches in Christ Jesus. In Jesus' name I pray. Palakpakan natin si Lord. Amen. To God. Eto na po tayo. Nasa part na tayo ng giving. So, ang ibibigay nating Bible verse ay nasa, simple lang, sa Leviticus chapter 27, verse 30. Okay, so bakit ba part ng ating worship service ang giving? Ayan, eto na. Excited na ang lahat kapag part na ng giving. Kasi ang sabi niya rito, a basic principle ng giving sa Leviticus, ito ang foundation natin. Ang sabi niya rito, a tenth of everything from the land belongs to the Lord. So, a tenth of everything from the land belongs to the Lord. So kung halimbawa wala kang work, simplihan lang natin yung principle of giving. No, may allowance ka kay husband ng may allowance ka kay husband ng 10 lapad. So ang 10% daw noon is for the Lord. 'Di ba? So mas madali natin siyang maintindihan, mas madali nating ibigay. Ganun lang ang kasimple ang principle of giving. Lahat na meron tayo, halimbawa, okay, kahit yung anak natin, we can train them at a very young age. Kahit na junior high school, senior high school siya, may turo tong simpleng principles of giving. Masarap inside your house, inside your family, naintindihan niyo yung principles of giving. Habang lumalaki sila, mas lalo nilang nauunawaan yung principles of giving. Darating ang panahon na sila na rin ang mag-encourage sa kaibigan nila. I received one ichimang from my mother. I will give 10 yen in the church. Kasi nakalagay sa Bible, 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belongs to the Lord. Ibig sabihin, nakatanggap ako ng 1 lapad, allowance ko kay mother, yung 10 yen pala na yun, I will give that to the church. Malaki ang matutulong, malaki ang mararating na yan. Ganon din pala yung mother. Kung meron kang 12 yen na natanggap na allowance from husband, kasi wala kang trabaho, ang 10% nun, ilan ba yung 10% ng goseng yen? Okay, goseng, okay. Kung 5 lapad, ang goseng, okay? Yung goseng yen, ibibigay ko sa church. So, mas madaling magbigay kasi meron tayong naintindihan. Ayun pala yung sinasabi sa Bible. Di ba maluwag magbigay? Kasi meron kang pinanghuhugutan na lahat pala ng kinikita ko, ang 10% na yon ay para sa kingdom of God. Alam niyo kung bakit? Mas magandang ibigay yung 10%. Why? Basic principle. Yung 90% covered, blessed, protected. Mas maraming mararating yung 90% na naiwan. Kesa yung 100%, hindi mo binigay yung 10%, hindi natin alam bukas, mamaya may tawag sa Pilipinas, mamaya may malaking gastusin, may malaking babayaran. Compare doon sa nagbigay ka ng 10%, yung 90% mo naman ay imumultiply pa ni Lord. Hindi ba napakasarap magbigay? Kaya hinihintay na nilang lumapit ang mga usher sa bawat isa at na magbibigay na sila ng kanilang pagpapala. Lahat ng binibigay natin kay Lord, financial, our time, talent, and treasure,
lahat ay mas higit ang binibigay ng pagpapala ng Diyos. Kaya dapat meron tayong joy inside in our heart every time giving of tithes and offering. Kaya thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yung bawat bigay ninyo, nakaabang na yung pagpapala ni Lord sa inyo. Kaya matuwa tayo. Magalak tayo every time na nagbibigay tayo ng ating tithes and offerings. Kaya thank you so much, O Lord, dahil favor ni Lord iyan. Iingatan niya tayo, mas hindi tayo magkakasakit. He will bless the work of our hands. Kaya makakapagtrabaho tayo ng 5 days a week na walang sakit. Glory to God. Pagpapala ng ating Panginoon yan dahil sinusunod natin yung kanyang utos. Maraming salamat. Okay? So next week, wala po tayo dito. Nasa Soka Eki po tayo. Next week, we are going to celebrate our 29th year anniversary. Kaya wala po tayo dito next week. Nasa Soka po tayo. Ayan. 29 years by the grace of God. The Lord added. Marami siyang dinadagdag sa atin. Sa ating church. For 29 years. Maraming pagpapala ang natanggap ang GFCF, okay? We're going to pray bago tayo magbigay ng announcement. Lord, thank you so much for today. Maraming salamat sa pagpapala mo, Ama. Maraming salamat, napakabuti mo sa lahat ng mga anak mo sa oras na ito. Lalo mo silang pagpapalain dahil ang desire ng heart nila ay to help your church. Susuportahan nila lahat ng gawain ng church. Isa yan sa mga desire ng heart nila. You are going to bless the whole family. Hindi lang yung nanay na nagbigay. Kahit na yung husband niya, yung kanyang mga anak, mararanasan nila ang pagpapala mo. You will cover them with your favor, with your blessings and provisions, Panginoon. In all areas of their life, mararanasan nila ang pagpapala mo, Panginoon, dahil tapat sila, Lord, sa iyong mga pangako. Maraming salamat, O Lord. Continue to bless your church and your children. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, next week, nasa Soka po tayo. Paano po tayo pumunta sa venue? Paglabas po natin ng train station, wala mo nang mag-uusap, please. 3 minutes lang ito, 3 minutes lang. May I have your attention? So paglabas ng AK sa Sunday, left side. So paglabas yun ng train station, makikita nyo yung Vary na department store. Kakaliwa po tayo. Maraming salamat sa mga hindi nagkukwentuhan. Kakaliwa po tayo. Pagkaliwa, kanan agad, makikita nyo na yung Arthur's Hall. No? Sa harap lang siya ng 7-Eleven. So ang mag-open ang door 9:30 in the morning. Pero we are going to start at 10:30 in the morning. Okay, so napag-usapan na po ng lahat ng isusuot daw. Yung mga meron lang naman ay one-piece dress na hindi siya printed. Any color, no? One color na dress. Okay, any color. No? Napagkasunduan nila. Supposed to be Filipiniana dapat ngayon. Kaya lang, yung Filipiniana na yan, i-reserve na yan for the 30th year natin next year. Kaya napagkasunduan ng lahat, dress, one piece, any color. No, wag lang printed, basta one color daw. Ang pinakamahalaga doon, invite your friends, lalo na yung mga unbelievers pa, invite your friends. Maraming mabibless sa Sunday, kaya mag-invite po tayo, maganda po yung venue natin. So nag-rent tayo ng place, no? 14 na lapad yung place na yon para po sa ating lahat. And then, bakit magbabayad ng 1,000 yen? Hindi bayad yun sa anniversary. Kasi parang may narinig ako na may bayad pala yung anniversary ninyo, 1,000 yen. Nagpa-cater po tayo ng food. Okay, so ang food catering natin, mahigit 10 lapad. Kaya nagbibigay po tayo ng 1,000 yen para doon sa kalahati. Yung kalahati po ng payment natin sa catering, ibibigay po ng church iyon. 1,000 yen lang po ibabayad natin, yung 1,000 yen, church ang magbabayad doon. Yes. If you cannot afford, to give you 1,000 yen, okay lang po iyon. No? Okay lang po iyon. So, laging ganun, ano? Sa biyaya ng Panginoon. Okay. So, wala tayo dito sa Sunday. Excited po tayo na marami tayong madalang mga kaibigan natin sa Sunday. And eto na, kinakawayan ako ni Sister Janice, yung mga gusto lang namang magbigay ng 1,000 yen daw, sa kanya lang daw iabot. No? Kasi nagpa-cater po tayo, magbabayad po tayo ng mga less than 10 lapad or more than 10 lapad.
marami pong pagkain para sa atin kasi blessing and favor ni Lord yan. Celebrations of blessings, favor, and grace of God. Kaya isa-celebrate natin iyan. Kaya ang request po namin, invite more friends. Yung mga unbelievers natin, pwede nyo silang imbitahan. At yung mga magbibigay, merong special number, pakibigay na lang po sa amin ngayon. And yung mga gustong mag-practice sa church, after the second service, you can use this place para mag-practice para sa ating special number for next week. Sa lahat ng mga cell group na gustong magbigay ng special number, okay, open pa po, hihintayin po namin kayo. Okay. At ito na yung pinakahihintay natin. Announcement muna kay Mami Winnie. Ayan, ito po. Okay, so we have additional 3 announcements po. Unang-una, ini-encourage po namin ang lahat na magkaroon ng cell group. Mag-join po tayo. So kung wala pa po kayong mga cell group, ito po yung ating mga cell group facilitators. Kaya nandyan po kung interesado po kayo, which is napakaganda po meron kayong cell group kasi dyan po kayo nagkakaroon ng parang it's like a discipleship, no? Or cell grouping na mabibuild kayo mas lalo sa cell. Kasi dito tayo nagkasalita, walang sharing. Pero sa cell group, nagkakaroon tayo ng interaction dyan. So, yung insights ninyo, yung mga nababasa nyo sa Bible, so nasi-share nyo dyan. So just take a photo. Kung wala pa po kayo, mas masayang maroon po sana kayo. Ni-encourage namin yan. And then our next announcement is, okay, 3 kasi ito eh. Okay, so this is a very important announcement po ha. Huwag po kayong malilito. Huwag kayong magugulat. Okay, starting November 9, after November 2. Di ba November 2 is our anniversary. Starting November 9, 2025, Sunday po yan, we will be holding one unified church service at 10:30 a.m. Ano ibig sabihin yan? Balik po tayo, we're back to one service only. Morning service only, no more afternoon service. Bakit po? Okay, for so many reasons. Number 1, it's because kung makikita nyo po, para yung iba sa atin, parang we are just like a religion na lang, na we miss yung mga fellowshipping, we miss yung praying for one another, and also in the afternoon, wala na po tayong mentorings, 8-10, yung mga ating mga women's fellowship. So we miss all those activities in the afternoon. So, for now, magbabalik muna tayo sa one service. Starting November 9, one service po tayo. Pero we will see, okay, as the Lord leads us. Kasi actually, ang attendance po natin every Sunday morning, ngayon lang tayo konti, maybe it's because umuulan, usually is what? 70 to 80 to 90 ang morning pa lang natin. Plus sa afternoon ay ang mga uma-attend doon sa afternoon, I think yung mga bagong hindi umattend ng Sunday morning, sa afternoon sila, nasa 50 ng attendance. So a total of probably 90 po tayo sa sa morning service. So it's going to be a jam-pack pag morning. Kaya namin, that's why we are announcing this, para ma-encourage po ang lahat na pag full pack na tayo, masyadong overflowing na kami. So we can really see the goodness of God in this church, and alam mo, we will be motivated to really give more to the Lord. Kasi sa totoo lang, medyo masikip na po talaga tayo. Lalo pag summer ang init-init. Pero praise God, it's already winter. So anyways, yung pong mga ini-invite ninyo na sometimes lang sila uma-attend dito, at mga kaibigan nyo sila, could you please inform them? Kasi yung mga iba kasi, once in a while lang sila uma-attend, so baka pumunta sila ng afternoon dito, wala na po sa November 9. So can we ask favor sa mga friends po ninyo? Of course, we're going to post on our FB page and also sa mga GCs natin. Pero yung hindi included kasi sa GCs natin, probably wala sila. Yung mga katulad nila Lani, right? Asan si Malu? Wala. Si Lani. So wala sila doon na-remember ko lang siya. So wala siya sa GCs natin. And baka pumunta ng afternoon kasama asawa. So please we are requesting you to help us to announce this new schedule of our worship service. Okay? So thank you so much for your cooperation and number. Last, please. Last. Okay. Okay. Saan to? Kailan to?
ang pinapagawa ko is yung, okay, so sige, okay na to, pwede to. First Sunday, general, ito yung mga church activities natin. Pag first Sunday po tayo, general mentoring, lahat po yan tayo. Everyone is welcome. Second Sunday, 8-10 mentoring. Kilala nyo na yun kung sino kayo. Men's fellowship, welcome. And then third Sunday, women's. Every other month. And then the fourth, fifth, and Sunday is the youth fellowship. Okay. And then, okay, so yun na lang po muna. Pero sa mga youth po, meron po tayong activity on December 7. That would be on Sunday, December 7, Sunday. Meron pong youth day out and Christmas party of the Youth and Young Pro Fellowship. So, yun labang po. Oh, natapos na. Pinakita na siya. Okay, so, marami pong salamat. To God be the glory. Ayan. Thank you po, Mami. Ayan. Maraming salamat. At makikita nyo naman na ang GFCF ay talagang walang day off. Walang day off ang GFCF. So, pag Monday, meron ding mentoring. Tuesday, meron din online. Wednesday, meron din dito. Dito rin si Pastor and si Mami. Thursday. So, tingnan ninyo ha, for 29 years, ginagawa ng ating Pastor and Mami Winnie yan. So today naman, actually ayaw na ni Mami i-celebrate ito. At talagang grabe yung pakiusap niya sa akin na wag nyo na kaming appreciate, sabi niya gano'n. Kaya lang naalala ko yung story. Maikli lang to. Yung story na pinagaling ni Jesus Christ yung kitogin. Sabi niya, wag mo na sabihin. Sabi niya na, pumunta ka na lang doon sa pare. Sabi niya, alam niyo ang ginawa nung kitogin, nung pinagaling na siya? Pinamalita niya. Alam niyo kung bakit? Hindi niya makontain yung joy sa heart niya, kaya pinamalita niya, ako pinagaling na, di ba? Pero ang instruction sa kanya ni Jesus Christ, wag mo lang sabihin. Kaya nung sabi ni Mami sa akin, Melissa, hindi na kailangan to. Wala nang pastors. We don't need pastors appreciation month. But look at this, no? Nakita niyo yung mga schedule kanina? Di ba? For 29 years of, tawag nito, preaching preparation. Kung ako i-assign sa biyaya ng Panginoon, magturo ka, Melissa, nag-aaral ako 3 months. Yung bang grabe ang prayer ko, ang fasting ko, sa biyaya ng Panginoon, kasi wala akong alam. Imagine that every Sunday, yung pastor and mommy natin, nagpe-prepare faithfully ng kanilang pastoral preaching. Hindi ganun kadali. Kagaya ako, grabe ang prayer ko, ang fasting ko, kung ako magtuturo na. Buong kalamnan ko, dugo ko, hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Mahirap. Biyaya ng Panginoon is all by the grace of God. Yung sermon preparation, pastoral care. Look, nakita niyo kung paano magturo ang mga youth? Because of the effort of Pastor and Mami Winnie. Napakagaling ng mga youth natin. Yung i-encourage mo sila to teach in front, dapat nag-game sila, nagbabasketball. But look, they are teaching in front. At ang grabe yung anointing nila. Ano pa? Yung mga leadership training, marami sila. Marami nang pwedeng isabak sa pagtuturo because of their mentoring, because of their teaching. Ano pa? Yung care nila sa atin, yung prayer nila sa atin. Marami sila nagawa for 29 years. Kaya sinabi ni Mami Winnie, hindi na kailangan yung pastor's appreciation. Biblical po iyan, honor and appreciate your pastor, sabi sa Bible. Kaya eto na, tinatawag na po ang ating pastor, Ronnie and Mommy Winnie. We really want to say thank you, Mommy and Pastor, for all the dedication, for all the love, for all the sacrifices for 29 years. Ayan, napakaganda. Maraming salamat, Sister Tess. Dagatso ka pa ang gumawa nitong napakagandang ito. Yan. Tingnan ninyo, for 29 years na konsumisyon nila sa amin, napakagwapo pa rin ng aming pastor at napakaganda ng aming Mami Winnie sa biyaya ng aming Panginoon. Dahil talagang yes, balanse sila. Kahit na maraming problema, talagang lahat pinapabaya nila kay Lord. Kaya meron kaming ganitong Alam niyo, blessing, napunta tayo sa GFCF. Alam niyo kung bakit? Napakatalino ng pastor natin. The same with Mami Winnie. Kasi nakapag-attend ako ng ibang church nung G12. Hindi sila nag-compare tayo, but favor and blessings ni Lord iyan. Diba? Tapos matibay. Maraming bagyong dumaan, nakatayo pa rin silang dalawa. Glory to God. Kaya, Sister Emmy, will you please help us to lead us in prayer for our pastor and Mami Winnie? Yes, Sister Emmy. Yan na.
And then lahat tayo manalangin sa ating pastor and Mami Winnie. And siya ang magpe-pray. Mami, dito ka. Hello. Praise God. Hallelujah. Itaas po natin ang ating spiritual parents. Pastor Ronnie and Mami Winnie, let us stand po tayo at extend po natin ang ating mga kamay para ipag-pray po natin ang ating spiritual parents. Hallelujah. Jesus, you're our rock of salvation. You are our Redeemer, O God. This morning, O God, we pray for pastor's appreciation. Lord, we believe, O God, na itong aming spiritual parents, O God, ay bigyan mo sila ng divine knowledge, wisdom, Lord. understanding, strength, power, ability. Lord, kung ano, Lord, ang dinidesire nila sa puso nila, all their needs, O God. You supply all their needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Alam mo, Panginoon, yung dinidesire nila, Panginoon, na itong aming sambahan, Lord, lahat ng buong kongregasyon, O God, ay lumago, Lord, dahil ang wisdom, Lord, ay nagmumula sa iyo. Kaya dadaloy, Lord, sa lahat ng mga tao na naririto ngayon, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mensahe din, Lord, sa araw na ito na kami ay lalo kaming kinukultivate ang aming puso. Kaya pagpalain mo, Lord, ang aming pastor. Bigyan mo sila ng long life, good health, oh God, in the name of Jesus. Pour out your healing power right now in the name of Jesus. Lord, kung ano man, Lord, ang naramdaman nila at ikaw lang po nakakita sa puso nila, Panginoon. Lord, grant them, Lord, with wisdom and strength, oh God, para, Lord, ma-lead nila, Lord, mapastol nila ang kanilang ubasan, O God. Na sila, Lord, ang pinili mo, sila yung tinawag mo, Panginoon, sa gawaing ito. Kaya pagpalain mo, ingatan mo ang kanilang buhay. Hindi lang po sila, ang kanilang family, O God, kay Reisha, Jesha, at kay Joeb, O God, at sa lahat ng kanilang pamilya, in the name of Jesus. Na lalo rin kami, Panginoon, all congregation, na kung ano, Lord, ang mga turo nila, Panginoon, ay meron kaming desire din, Lord, na must be obey. Yes, Lord. Respeto namin sila. Kung ano yung tinuturo nila, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, maghari ka, Panginoon, sa buhay ng aming spiritual parents, Lord. Mahal na mahal namin sila, Panginoon. Kaya ingatan mo sila, O God, ano man ang kanilang ginagawa, kung saan man sila pupunta, Panginoon, ikaw po ang kanilang kasama, O God. In the name of Jesus. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na lahat po kami ay mula sa puso namin, na-appreciate namin, Panginoon, ang mga kanilang ginagawa mula pa noon hanggang ngayon, O God. Kaya, Lord, manahan ka, O God, sa buhay ng aming spiritual parents, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Maraming pong salamat sa inyong lahat. We appreciate you. At si Lord po ang nagdala sa atin dito. Sama-sama tayo. We will continue to serve God from here till eternity. Okay? Salamat din po. Kami in-appreciate niyo po kami. We also appreciate everyone po. From the bottom of our hearts, marami pong salamat sa mga unang-una sa Lord for placing this ministry in our hands. We don't deserve this ministry. Alam niyo yun, kamoting kahoy lang kami. We don't know anything. It's only by the grace of God. Pero salamat po. We just give back all the glory to the Lord, and thank you always for praying for us, for always supporting us, encouraging us, and backing us up pag there are times syempre na hindi laging maganda ang takbo ng ministry, but your support is always there to really uplift our spirit. So to God be all the glory. Salamat po. Mahal po namin kayong lahat. Thank you for blessing us also. Actually, sabi ko kay Melissa, hindi na namin kailangan ni Pastor appreciate. Kasi you know why? From January
February, March, April, May, June, July, August, September, lagi nyo kami ina-appreciate eh. Lagi nyo kami pinagpipray. We don't need this special day. Pero sa kakulitan ni Melissa at ng core, sige na nga, okay na rin. To God be the glory. Salamat sa inyo. Salamat. Alam naman namin na mahal nyo kami, kaya gusto nyo kaming gawa ng ganito. Pero meron man o wala, to God be all the glory. Hindi namin kayo hinahanapan ng anumang bagay. Wala kaming hinahanap sa inyo. Just to see you here every Sunday and growing your faith in the Lord, that is already a big blessing to us. Okay po ba yun? Salamat po. So ang layunin po natin bilang tagapangunguna ng sambahan natin ay makita po kayong lahat ay magpagpalain at lumago sa pananampalataya. Amen? Yun po yung goal natin, i-bless ni Lord ang pamilya nyo, ang inyong mga mahal sa buhay, ang direction ni Lord ninyo sa Lord, yung divine agenda ay ma-see to it na ma-fulfill sa buhay ninyong lahat. Amen? May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you peace in Jesus' name. Amen. Grabe ano. So, na-met po natin ang mensahe. Gaya ng sabi sa mensahe na naalala ko lang yung sabi, pag nagsasubtract ang Panginoon, may addition. Pag may addition, nagsasubtract din. So, balanse. Kaya, glory to God. Glory to God sa buhay ng ating spiritual parents. Hallelujah. Kaya, awitan po natin muli ng kagalakan ang Panginoon na nagpo-provide. Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaabang. Hallelujah! Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasama. Anong gagawin? Magpupuri sa'yo. Run it down! Yeah! Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di makayang natatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. One more time, we sing kagalakan ka, O Diyos. Come on, Ivy! O kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaabang. Sa gitna ng problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Ang magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di mapayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Kakapiling ka lang. One more time, come on church, we sing. Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. At sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, kaya ko. Thank you, Jesus! Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Come on, everybody shout! Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo.
pigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ako ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinipigilan, okay lang. Makapiling okay lang. Okay lang. Makapiling ka lang. Okay lang. Okay lang. Makapiling ka lang. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Meron po sasabihin si Sis Melissa. Thank you, Lord. Lahat ng birthday celebrant sa harap po bago umalis sila.